Ay mga kagilans, andito na kami sa Camp Mori. And katabi lang namin si Kulas. Andyan si Jenny sa loob. And ito yung setup po. Siyempre vlogger tayo. Andyan yung camera setup. Dito tayo sa spot na to. Ganda, green na green. Hi mga kagilans, magandang araw sa inyo. Long time no see dito sa YouTube channel natin. And live update tayo for today's vlog. Ang daming nangyari from the past. And ang dami rin nagtatanong sa akin, kumusta na ba yung thyroid cancer ko? Tuloy-tuloy pa ba yung gamutan? Marami pa ba akong mga tests na ginawa? Babiopsy ba ulit ako? Kasi alam niyo naman, nakwento ko sa mga previous vlogs ko na tumubo ulit yung bukol natin after operations. And nagkaroon ulit tayo ng naging positive ulit sa malignancy. But I am happy to say, I am proud to say na right now after biopsy test, okay na ulit. Negative na ulit tayo from cancer cells. And ginagawa natin ngayon is of course regular check-up, tuloy-tuloy na gamutan, yung levothyroxine tuloy-tuloy pa rin, and healthy lifestyle. Tara sa vlog na to ngayon, pag-usapan natin ano ba yung mga usual na kinakain natin, usual na activity na ginagawa natin, and kung ano na bang nangyayari sa buhay natin dito sa Ads TV Vlog. Kung hindi ka pa naka-subscribe or kung bago ka pa lang dito sa ating channel, gumagawa po ako ng mga contents all about my journey sa thyroid cancer, and of course travel and adventure and lifestyle na ginagawa natin dahil nga meron na tayong or na-diagnose tayo before ng papillary thyroid carcinoma. But then again, right now I'm all cleared. Thank you, Lord. Thank you sa mga supporters. Tara, samahan niyo ako ngayon. So ayun, hihintay ko lang si Moja, yung cousin ko, kasi mag-house hunting kami kasi gusto namin karirin yung full-time content creator. May mga kausap na kaming brands na i-endorse namin in the near future na client din namin dito sa regulatory services na in-offer namin. Kaya ayun, mag-house hunting kami kasi di kami pwede mag-content creation dito sa bahay dahil syempre for privacy. Hindi lang naman ako yung nandito, kaya respeto rin sa kasama. At saka hindi ganun ka-aesthetic tong bahay namin para mag-video eh. So naghahanap tayo ng medyo modern, maraming natural light na pumapasok sana. So samahan niyo. Ayun guys, papunta kami sa pupuntahan namin. Naghahanap kami ng bahay kasi magko-content creator na kami naman. Content creator era. Ma-maximize natin yung bahay na yun kasi pag hindi more on office space siya guys. Gagawin namin siyang office space / studio / magla-live selling kami. So let's go, tingnan natin kung maganda yung makukuha natin. Titingin pa lang naman tayo, hindi pa naman tayo sure kung makakakuha na tayo ngayon. Siyempre kailangan yun guys, aesthetic. Requirement namin, una syempre modern, white talaga kung as much as possible, and may natural light, sana meron. Okay, pumunta na tayo. First stop natin, pero malapit lang dito sa amin kasi para mabilis mag-move ng mga gamit. And let's go. kasi kung malayo, tatama rin kami pumunta. Sayang diba? Kasi dito tayo ngayon malapit sa amin. Medyo maganda itong space na to, medyo ma-maximize na natin to. Yung una naming na-check, medyo malapit lang sa amin, a few streets away. Sa loob lang din ng subdivision namin. But upon checking, medyo luma na yung bahay. Medyo maraming renovation ang kakailanganin dito. With a limited budget, baka mag-pass muna kami sa isang ito. Pero shoutout nga pala kay Miss Kay, the owner of this house. Sobrang salamat po sa pag-accommodate sa amin. Siguro kung full vlogging yung gagawin namin, pwede namin ito i-consider because of its size. Pero kasi gagawin namin siyang office and at the same time plano namin in the future na magtayo ng co-working space. So guys, nauwi kami sa food trip instead of Paghanap namin ng space, eto, nauwi dito. Dito kami. Dito na
ma-manifest namin yung space nila, guys. Ang ganda. Kaso over budget kami. Malay mo, di ba? Pagkaloob ni Lord. Pero bago yan, kain muna tayo. Napag-isip namin, bakit hindi na commercial space yung kunin natin? And eto, napadpad kami sa kanto ng village namin. Napakaganda nito. Modern, may natural light, color white, ang ganda ng CR, and yung space sakto lang sa pangangailangan namin. Kaso, mahal. Ano masasabi mo kuya sa napuntahan nating area? Ganda, solid. Yun yung gusto ko. Pero for sure, mahal yun. Ang ganda, marami tayong magagawa dun, guys. Pwede siyang study hub, working space, co-working space, studio, Pilates class. Wow! Panakalo. Guys, abangan nyo yung mga magagawa natin dun. Nakuha natin yun, ma-manifest natin. Sa ngayon, uuwi muna kami. Kasi busog na kami. Okay, day 2. Dito na naman si Mod. Maghanap na naman tayo na. Day 2 ng apartment slash commercial space o slash office space for AMLB. Yes. Okay, let's go. Day 2 na to. Sabaw. Okay, day 2. Motor gaming. Kasi ang hirap ng parking eh. Kaya Mahirap huwag nyo kay bash, naka-nutshell lang ako kasi malapit lang naman. Mahirap mag-back. Iingat lang kami. Hirap mag-parking. Masyado matao doon sa lugar. Pero sana makahanap na kami dito. And makasimulan na namin yung mga plano. Let's go. Tignan natin. Lima. Insya lang po. Tingnan ko na lahat. Ano po kagustuhan namin? Okay. Sinunod naman namin i-check itong commercial and residential building malapit dito sa village namin. Ito naman medyo maganda na yung location niyan, nasa secondary road at sigurado ko maraming tao dito. At this point in time kasi check na namin yung possibility na baka pwede namin i-open sa public yung aming shared space. Aside from office and studio, parang gusto na namin magkaroon ng study hub or co-working space. Yun talaga yung dream namin eh. Dito nagpapaka-positive lang ako na baka kaya nating iakyat yung budget natin for a bit para at least masakatuparan natin yung gusto natin talaga na magkaroon ng study hub or co-working space dito sa area namin kasi yun talaga yung wala dito. Medyo wala to sa plano pero kailan pa natin susubukan, di ba? Magigera na nga eh. Itong huli naming pinuntahan, dito talaga ng laki yung mga mata ko. Kasi laki ng potential ng lugar na to. At tingnan nyo yung CR niya. Ang seamless nung opening. Abot langit ang mga ngiti namin ng cousin ko dyan. Kasi feeling namin napaka-perfect tong spot na nakita namin. Guys, yung isa namin nakuha, ang ganda. And medyo abot kamay siya ng budget. And it turns out na kapitbahay namin yung may-ari. Feeling ko marami tayong magagawa dun. And balak namin magtayo ng study hub or co-working space dun sa area na yun. And at the same time, syempre doon pa rin yung magsushoot tayo ng mga contents. Okay, mga kagalans, we're on our way to Camp Mori and full pack kami, oh. Full pack si Kulas. Kasama natin si Madam, the driver, partner, and the decision maker. Kasi magde-decide pa sa kami kakain. Kita-kita tayo sa campsite. First ever camping in 2025. Is it? Yes. Okay, stop over muna kami dito sa Panginasal sa Nangka, sa Marikina yan. Nagugutom na kami. Late na kami pero okay lang kasi wala naman kami choice. Nagugutom na talaga kami. Okay. 10:30 yung sabaw.
Okay, sa mga pupunta dito sa Camp Mori, wala nang river crossing, may tulay na daw. Ayan o, ginawa nila. And sa mga magtatanong kung kaya ni Wigo, ni Vios, kaya-kaya po. Ayan o, may tulay na, wala nang river crossing. May konting rough road pero kaya-kaya. Ito na po, welcome to Camp Mori Farm. Guys, excited na tayo makapag-camp. By the way, second camping na pala to with Kulas. Nung first namin sa Zambales, sa Camp Kainumayan. And this time, dito naman kami sa Rizal, Antipolo, sa Camp Mori. Ang dami nagka-car camp oh. Dami nagka-car camp ngayon. Ay mga kagilans, andito na kami sa Camp Mori. And katabi lang namin si Kulas. Andyan si Jenny sa loob. And ito yung setup po. Syempre vlogger tayo. Andyan yung camera setup. Dito tayo sa spot na to. Ganda, green na green. Tapos ang dami ng campers din oh. Pero hindi mo ramdam na crowded kasi malawak yung lugar. And wala masyado nagpapatugtog ng video okay dito. May speaker pero mahina lang. Marirespeto yung mga campers natin ngayon. So set up muna ako ng tent. Ay mga kagalans, medyo maulan dito. Actually hindi medyo maulan, basang-basa na nga ako. And hindi ako nakapag-vlog katatapos lang namin kumain. Marami na rin tao dito sa campsite. Flex ko lang pala to, yung Aura Share camping light namin. Ayun, dalawa yan. Ayun yung isa. Simple lang yung itsura ng tent namin dito. Tinulungan nga kami ni Kuya dun sa pag-ayos nung tarp kasi kamote ako magtayo ng tarp. Nung umulan na malakas, nagka-problema. Naipon yung tubig sa taas. Nag-moist. And ito gamit. Desk fan lang yan pero ang lakas. Anyway, siguro after bath, tutulog na ako. Kita-kita tayo bukas, sobrang pagod ko. Mga kagilaans, ito yung posisyon natin dito sa tento. Tingnan mo, gamit natin to camping light again. Tapos may electric fan tayo dito. Tapos ito yung NSS portable power station natin. Good night, sweet dreams mga kagilaans. Parang ngitim ko dito. Haha. Ayan na. Mga kagilan, isang maulang umaga sa inyo. Dito kami sa Antipolo, Camp Mori. Ayan. Gulo na ng setup namin. Pero ang saya, ang laki ng area na to. Ma-fog. Time check, it's 6:30 in the morning. Madami kaming campers dito. But ang ganda ng ambience. Hindi mo maramdaman na crowded siya kasi medyo malawak yung lugar. Okay, Pancit Canton Gaming sa umaga. We have corned beef and Pancit Canton at chicharon for breakfast. Grabe na miss ko yung ganitong feeling na alam mo yun, napapagod ka pag setup ng camping tent, napapagod ka sa pag-organize, but then again yung energy mo parang saya-saya. I think isa yun sa mga nagpa-heal sa akin sa thyroid cancer kasi wala, stressful ang buhay eh. Adult life, nagtatrabaho, may personal life, medyo
alam mo yun, nagkakaroon tayo ng mga maraming problema. And naniniwala ako na yung pagdi-distress na kagaya nito, kahit anong hirap ng buhay natin, yung simpleng pag-enjoy natin sa buhay, malaking bagay siya eh. Hindi siya dapat baliwalain kasi kahit na trabaho tayo ng trabaho, kahit na kayod tayo ng kayod, kung sa tingin natin na nasasakripisyo yung mental health natin, wag, hindi worth it. Naniniwala ko na isa sa mga naging dahilan ng pagkakaroon ko ng thyroid cancer is stress. Yun talaga, malaking bagay kasi wala naman kami sa pamilya nito. Sana kayo rin guys maging masaya kapag mga ganitong klaseng activity outdoor. Sobrang solid. Sigurado ako ulitin ko pa to. Lalong-lalo na kaya naman pala ni Nicolas yung mga ganitong klaseng mga mini akyatin, mini rough road. Pero syempre, pag mga hardcore na, mahirap na pag maliit na sasakyan. Ay mga kagalans, napakasaya na naging camping namin dito sa Camp Mori Farm sa Antipolo, Rizal. And may mga nakilala pa tayong mga bagong kaibigan. Yun actually yung nilook forward natin sa mga ganitong klaseng activities eh. And at the same time, sabi ko nga kanina, nakakapagpatanggal talaga siya ng stress, promise. So pagod siya, pisikalan ng laban kasi pag setup and pagligpit ng tent, grabe, ibang klase na agad ang pawis ko tagaktak, kaya nakatatlong ligo ako dito. Pero malinis yung mga comfort room nila and wala akong masabi, maganda yung lugar, malinis, and yung mga campers na nakasama namin ngayon, malilinis din sila, hindi masyadong nagkakalat talaga, and well maintained yung lugar. Salamat pala sa mga nag-assist sa amin kagabi, si Kuya Albert din yung kasama niya para iayos yung tarp namin. Actually lahat dito tinulungan nila na maiayos yung tarp kasi malakas talaga yung ulan. But then again, ayun lang mga kagalans, thank you very much, salamat sa pagsama. Tuloy-tuloy tayo sa journey natin sa paglaban sa thyroid cancer. Kahit sabihin natin na cancer free na ako, pero we'll never know what's gonna happen in the future, kaya tuloy-tuloy tayo. And sa mga future vlogs ko, mag-share ako ng ilang mga tips na mga ginawa ko kung paano labanan yung sakit na to. Yun lang mga kagalans, God bless, and do not settle for less. Bye!